Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir po Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin iyong second half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakin nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yun negative, it's a warning. No? Para magkaroon din kayo ng idea, awareness, or change of decision making, ang mga pwedeng maiwasan. Aquarius. Tama na ba? 2, 4, 6. Okay. Pero kung gusto mo na positive reading lang ang gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa inyo. Tandaan nyo palagi na hindi nyo kailangang mag-resonate, no? Ang kailangan nyo dito, magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng awareness, magkaroon kayo ng action, or mga pwede nyong maiwasan, no? Or iba pa. Yun ang pinaka-the best sa lahat, okay? Aquarius. We have the sun, happiness and well-being situation. Pwedeng nandun yung point na meron tayong family weeping. May mga family sorrow, pwedeng na doon sa point na umaasa ka na maging okay ang lahat, maging okay yung sitwasyon, maging okay yung health issue, kung ano man yan ng sitwasyon. Hando yung hope. Or nahando yung point na yung family mo talaga, o yung mga mahal mo sa buhay, nakapagbibigay talaga sa'yo ng kasiyahan. Kaso may lungkot lang ako na nakikita sa iba sa inyo. Don't focus doon sa sitwasyon na yon, sa nakita ko sa'yo. And may mga good news ka raw na marireceive. Kaya nandito rin si Sun. Ibig sabihin, pwedeng kung saan, pwedeng magagaling sa kaibigan mo, magagaling sa pamilya mo, or pwedeng sa health issue man yan, but there's a good news happen into your life, no? And meron tayong August, sa nakita ko sa'yo dito, maaaring may kakilala ka na August ang birthday, or malapit sa'yo, or August also is 8, no? 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August, ganyan. Ang nakikita ko sa dito, kung ano man to, kasi dito sa sitwasyon, there's a problem. May mga wino-worrying situation, o kaya iniilusyon, o nandun yung point na, also kasi sa problem, ako nakikita sa iyo, kung medyo may mga wino-worrying situation ka, o kaya naman is kulang ka sa tulog, o you are na night shift ka, siguro mas bumawi ka to change your energy para mas maging energetic ka. Handun din yung point na kung hindi kayo gaano lumalabas, na palagi na lang kayo nasa trabaho, may mga time din siguro na lumabas-labas ka rin, no? Ganyan. Kumbaga, magpa-araw ka rin, baka nagkukulang ka na sa sigla or vitamin D, yan, no? Kung palainom naman kayo, why not? No? It's good naman din yon. Pero dito kasi sa sitwasyon, baka dumating yung time na magkaroon ng mga feeling emotion, situation, and you need to be aware doon sa bagay o sa sitwasyon na iyon. Kasi andito rin kasi si sorrow. Ikaw man ito or a part of the family. Kasi this is a family situation. May mga worrying and sorrow situation ako na nakikita sa iba sa inyo, hoping hindi ikaw yung energy na to, di ba? Kung pagising-gising kayo, ay sorry anak, na ano ko yung buntot ko anak. Kung pagising-gising kayo, bumawilala kayo by the next day ng tulog, no? And career. Maring this time is you are more on focusing to your career. May mga situation ka siguro na aayusin, na asikasuhin, or something. Kasi we have the sun din, siguro na yung point of gagawin mo yung best mo to make it positive, no? Yung maging maganda yung outcome. Kung ano man yan, tingnan natin. And slowly but surely getting ahead. May meron ka mga wino-workout o may mga i-workout ka na sitwasyon na hindi siya agaran na darating. But nagiging slow siya. But as long as you are more on focus and commit dun sa sitwasyon na yun, yes, magde-develop at magsasucceed siya kasi meron tayo dito na dahon, halaman. Yun na nakikita ko sa dito. And syempre, nandun din yung point
sa iba sa inyo is meron kayong mga dati na to, sa nakikita ko, mga dating sitwasyon na need to work it out. Or maaring hanggang ngayon is wino-work it out mo yun sa nakikita ko sa'yo dito. Kaya nandito rin si August. No? Ang nakikita ko dito sa'yo. Pero don't worry daw dun sa sitwasyon kasi we have the caterpillar din. Hindi naman daw always is yung sitwasyon na yun is ganyan. Kumbaga nahandun pa rin yung change is coming. Magkakaroon ng mga transformation in some aspect of your life. Pwedeng sa relasyon, sa trabaho, sa pera, sa family, sa health issue, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Ay, patay tayo dyan. May trouble accusation, no? Kung sa trabaho ito, pwedeng may, or sa trabaho or kaibigan or a family situation, pwedeng na doon sa point na yun, so we have the family din. Pwedeng may mga tao na matagal nang may sama ng loob sa'yo, kakilala mo man yan, kaibigan, connections actually, no? Mataong, yan, may aakusahan ka, may mga trouble, situation, matagal na silang inis at galit pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, para nandun din yung point na pwedeng nakikisama ka, pero you try to work it out, yung situation. Yan, meron din sa sitwasyon dito na, hindi rin kasi ito maganda, no? Sa nakikita ko dito, kasi it's more on fire. Ang nakikita ko, ibig sabihin, may mga taong matatagal na may sama ng loob sa'yo, or ikaw ito sa kanila. Pwedeng kasamaan mo sa trabaho, pwedeng kapamilya, connection, relationship, kung sino man sila. And then also, yeah, may mga pag-aakusa. And then, dito sa situation is, pagdating sa'yo, if this is you, sabi nga dito is, huwag kang masyadong maging impulsive or pabigla-bigla ng sitwasyon kasi pwede siyang maging negative outcome, no? Pagdating, kumbaga, hindi yung slowly but surely ang sinasabi to. You need to be slow, no? Pagdating sa mga aspeto ng buhay mo, kung saan man yan, sa nakikita ko dito, huwag pabigla-bigla. Talagang kailangan mo talagang pag-isipan yung situation, no? Kung makaka-good or makaka-bad ba siya. Sa nakita ko dito. Mahilig ba kayo magluto? Ito maaaring mahilig kayo magluto. Mag-ingat na lang kayo, no? Kasi baka matalsikan kayo, mabanlian kayo. Ganyan. Nahandun din yung point na may mga masasakit din magsalita, no? Pagdating dito. And meron kang, may mga burden situation ako na nakikita sa'yo. We have the tortoise there's kasi and the camel. Ang nakita ko rin sa'yo is may mga problema na ma-overcome mo na. No, ang kinakailangan dito is commitment, or you need to commit to change or commit to growth sa situation. Bahari iba sa inyo is meron kang isang sitwasyon na pinag-iisipan mo talaga siya, and then you try to change your career. Pwede, or change the position, career, place, kung saan man yan. Pwede na doon sa point na yun, ano? Ako nakikita. Pero may ma-overcome ka daw na problema dito sa sitwasyon. Yun. Or, if you want naman, pag-isipan mo talaga. Diba? Kung willing to change ka sa nakikita ko sa'yo dito. And love, deep affection, and caring. Ibig sabihin, meron kang nakakausap na matagal na or kakilala mo na siya sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng they giving you love, understanding, and yung affection. Love life man yan, kaibigan man yan, family connection man yan, katrabaho connection man yan sa iba sa inyo. Yun na nakita. May mga pagmamahal ka na marireceive. No, someone's caring pagdating sa iyo rin sa nakikita ko to. But, kasi nandito si frying pan, ako na nakikita dito, yung iba dito is, yung iba sa inyo, may tao na pretending. No? Ibig sabihin, nagpe-pretend siya na they still care, they see ganito, ganyan-ganyan. Pero, nandito si frying pan. No, kumbaga, behind your back, alam mo ba si ganito? Nako, si Aquarius, nako. Kung alam mo lang, yung mga ganang sitwasyon. O, di ba, nagkichismosa pa talaga si ate. Yan, kaya ingat na lang din kayo, no? Ingat kayo, we come to tortoise and the camel. Mag-ingat kayo sa mga tao makakausap nyo. No, hindi lahat is a good pagdating sa'yo. No, pagka, baka tinatrabaho ka lang kasi we have the career din. Baka mamaya tinatrabaho ka lang niya, makuha lang yung loob mo, or maybe this is you, but you need to be very careful lang din. Stubborn, aggressive person. Ang dami mong hayop po. May taong hayop ba sa buhay mo? 3 ba o 2? Yan.
Or kung sino man siya, kung ano man siya. Yan, may mga taong matitigas ang ulo, hindi makikinig, walang pakialam, mga agresibong tao. Relate ka ba kay Aries? Yan, mag-ingat ka na lang din sa nakikita ko sa iyo dito. Kasi kahit na nakatikom yung sungay niya, pero nandito kasi si frying pan, biglang ano yan, di mo alam dumidiretso pala yung sungay niya pag nakatalikod ka na, di ba? Ingat ka pa rin sa nakikita ko sa iyo dito. Dito sa situation na ito. Kasi baka nahanduin yung mga conflict situation or complicated situation na pwede maganap o mangyari sa iyo lang na nandito sa sitwasyon. Be calm, okay? Be calm. Focus to yourself. Dito, focus to yourself to growth. No? Yan. Alam ko na may mga burden, pero ma-overcome mo yung sitwasyon na to sa nakikita ko sa iyo dito. No? Pagtabihin natin itong masasamang nilalang. Masasamang nilalang, ate. Oo. Yan. Okay, tingnan natin ang iyong energy. Okay, when it comes sa iyong, Emperor. Okay, pagdating sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, Aquarius, is there's a new beginning happen in your life. Para mailalet go ka sa buhay mo. Or maybe you're thinking about change a decision making. Pwedeng nado sa point ganun. Or new beginning. Or nado yung point na magkakaroon ka daw ng awakening sa ibang aspeto ng buhay mo. Sa iba naman sa inyo is may isang importante o malaking bagay o malaking desisyon itong gagawin na ito, no? Para natin sa point, meron kang mga ganong sitwasyon na didesisyonan this time. Kasi we have the career and the heart and the tortoise and the camel. And then, ang nakikita ko dito sa iba naman sa inyo, ang energy mo is, I don't know why, but handun kasi si camel, handito rin siya. There's a burden, struggle, problem ako na nakikita sa iyo na you want to fix it. Yun na nakikita ko sa iyo, no? Handun din yung pag-a-analyze o handun sa point na iba sa inyo is meron kayong mga hinihintay. May paghihintay. O may hinihintay kayo na resulta, na reward, na sitwasyon, ganon. May paghihintay ako na nakikita sa inyo. May mga, parang meron kang naumpisahan na isang sitwasyon na gusto mong tapusin. Parang nandun sa point na yon. Handun yung pagpapasya na nakikita ko rin sa'yo, na handun din yung point na may mga sitwasyon na hahanapan mo siya ng clarity. Yun. There's a big decision making ka na gagawin dito, Ano ba yun, anak? Tingnan natin. Baba mo na, di baba mo. Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating kay Aquarius? Universe. Aquarius parating. Okay. Ay, I'm sorry, hindi pala yan. Parating. Okay. Parating sa iyo. Uy, Aquarius, may nagmamatsyag sa'yo. Or maybe ikaw ang nagmamatsyag, ano? Vice versa, no pointed name, energy reading, kumuha kayo ng idea, awareness, action, at pwedeng maiwasan. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, there's a person na very controlling. No? May tao dito na abusado, controller, bitter, nandun din yung point na merong taong magiging rude sa'yo, ganyan, magiging hindi maganda yung pananalita, or maybe this is you, vice versa. Dishonest person, also nandun din yung point. Very manipulative. Sana hindi ka maapi, kasi may nakikita akong mapang-aping tao. Ako nakikita dito sa'yo. And then also, hindi ko alam why, pero there's parang hindi makatao. Parang nandun sa point na yon. Hindi ko alam kung mamaliitin ka niya o i-undertake ka niya. Ano? Undertake? parang di ba ganun yun? Yun ang nakikita ko dito. Merong tao na ang nakikita ko rin dito is merong tao na
they, parang there's a promises situation maybe sa iba na magbo-broke. Kumbaga hindi, may tao na nangangako or palagi siya nangangako maybe, 'di ba? Na pwede na hindi natotoo. Yun na nakikita ko. And then yung point ang parating sa iyo is there's an offering situation of a new situation into your life. May offer. Or maybe ikaw ang mag-o-offer. Parang may bagong sitwasyon kasi na magaganap sa buhay mo eh. No, siguro when it comes to career, pwede na doon sa point na yun. Or na doon yung point na may mga bagay na pagbabagong gagawin, maybe. Andun din yung point na magkakaroon na mga pagchichill-chill. Pwedeng may mag-aaya sa yung kaibigan, ganyan, karelasyon, or basta a person who's connected, pwedeng anak, kapamilya, ganun. Parang may mga go-out situation. Ako na nakikita, pwedeng iinom kayo, magkakain kayo sa labas, mag-chill-chill kayo, ganyan. Sa nakikita ko dito. Nandito yung iba sa inyo, meron ka sitwasyon na parang nagtitimpi, nagtitiis ka. Sa nakita ko ito. And the best talaga is sa last, is yung iba sa inyo is tataha kayo ng bagong path sa buhay nyo. Magkakaroon daw kayo ng bagong path. O may tatahakin kayo na bagong path na situation. Or pwedeng na doon sa point na may itatry ka na new path situation into your life sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is you're getting away sa isang sitwasyon na hindi makatotohanan. Parang na doon ka sa point na you want to escape or mag-i-escape ka sa isang sitwasyon na you think na it's not working to you anymore. Nandun ka sa point na yun. Parang aalis ka doon. Or aalis yung iba sa inyo doon sa sitwasyon na yun. Hindi ko alam in what way. Pwedeng career kasi lumalabas yung career, di ba? Pwedeng love life din. Kasi we have also the heart. No, yun na nakita ko. Or maybe someone who's connected sa iyo, ikaw ito or siya ito is may pag-iwas, may paglayo. Yan, ikaw ito or siya. Yun na nakikita ko ha, dito sa sitwasyon. Yun ang mga nakikita kong parating sa iyo. Yung iba sa iyo, you are feeling trapped, you are feeling stuck, o nandun kasi sa point na nagkakaroon ng mga frustration, in some aspect of your life. And then, ang nakikita ko sa iyo dito is parang may mga gusto kang ma-achieve this time sa nakikita ko sa iyo dito. Pinag-uusapan ka, Aquarius. May movement ka o travel, malayo man o malapit yan, but there's a travel or may mga new beginning happen sa iba sa inyo. Okay, tingnan natin ang dapat iwasan ni Aquarius. Diba dito parang nagkakaroon kayo ng self-imprisonment? Or nandun yung point na may mga nagkakaroon kayo ng victim mentality. May gusto kang ma-receive. Tingnan natin. Anong dapat iwasan ni Aquarius? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, mapanghinaan ng loob, ganyan, iwasan mo yung mga tao naman na they don't care pagdating sa'yo, ganyan. Kumbaga, kung wala silang pakialam sa'yo, edi okay lang din, di ba? Basta ikaw mag-focus ka lang sa sarili mo is the best talaga. Iwasan mo yung mga tao na judgmental, masungit, iniisipan ka ng masama, ginagawan ka ng kwento, yung mga masasakit magsalita, yung mga harsh na situation, mga tao mapanglila, mandaraya. Iwasan mo rin yung mga taong sinungaling or being you is ganun, imiwas ka, wag mo na lang gawin. Or nahandi yung point na yung iwasan mo, siyempre yung hindi ka umalis o lumaya o bumitaw sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na nahihirapan ka, no? May mga time na gano'n na you need to release yourself din kasi siyempre magkaroon ng mga pagpapaliban and being stuck sa situation. Yan, iwasan mo na lang din. Also, is not to see the fact of the situation. Kailangan mo kasi makita yung the fact o yung ano ba yung fact ng sitwasyon na yun, ba't naganap o nangyari yun, ano ba yung sitwasyon, yung the fact ng sitwasyon bago ka magdesisyon or gawin yung sitwasyon, ganyan. Ingat ka rin sa mga salita mo, no? O sa mga tao na nakakausap mo, kung totoo ba sila or hindi, yung mga ganong sitwasyon. But you need to be very careful din talaga. Kaya nga the fact, kailangan mo rin na gamitin mo yung head mo than to your heart this time.
Kung may mga bagay na kailangan let go, cut it, no? Huwag ka lang maghintay, no? Kumbaga kailangan mo rin kasi mag-action, mag-prepare, and may mga bagay na be adventurous, no? It's the best sa lahat. Be adventurous, progress, and freedom yourself. Ilaya mo yung sarili mo talaga sa isang sitwasyon. Explore lang na explore. Alam mo yun, the more na nag-explore ka, the more na mag-growth ka sa buhay kasi ang dami mo matututunan eh. No? Okay, pag hindi ka nag-growth dito at hindi naging good, explore uli. O kaya explore uli, di ba? Yun yung makapagbibigay sa'yo ng growth sa buhay mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Aquarius in love. Okay, ay lovers na. Iba dito ano to, no? Sa iba dito ano to? Either kasamahan mo sila sa trabaho or kapamilya. Okay, kung kayo is single. Alam mo, babalik ka mula sa simula, Aquarius. Hindi ko alam kung sa relationship siya or sa career or sa ibang aspeto ng buhay mo. But you will back from the basic situation, from the top, para magkakaroon ng mga um, resetting situation, ganyan. Sa iba. Okay, when it comes sa mga single dyan, is, yes, meron ako nakikita dito na single, sa nakikita ko dito, pero hindi ko lang alam kung if this person is mama's boy. Kung lalaki man siya, mama's boy. Kung babae man siya, ganun din. Sa nakikita ko dito. Yun. Actually, dalawa sila, no? Sa nakita ko to. Na dalawa. Isa hanggang dalawa. Or pwede rin kasi na ito is, iba sa inyo is, magkaiba kasi sila ng age, no? Sa nakikita ko dito. Pwedeng mas bata ito sa'yo, or ikaw yung mas bata, ganyan. Ang hindi ko lang maintindihan, siguro kasi bago, kaya nahando yung boundary. Sa nakikita ko dito, no? Yun. Pareho naman silang mabait, loving, give an effort pagdating sa connection. Yun, emotional, no? Yung pareho, gentle and loving talaga pareho sila. Hando yung maturity pagdating sa mga tao na to. Sa nakikita ko dito. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, o kasi, nagkaroon ng third party, naging disloyal, nandun na talaga yung struggle when it comes to disconnection, o pinatawad mo siya, no? Pwede rin kasi yung iba dito is may anak, ganyan, kaya pinatawad mo siya. You try to work it out. Kung wala man, okay lang yun. But you try to work it out, this connection, para mas maging okay. Kumbaga, handun nga sa point na nagkaroon pa kayo na pagre-resetting, pagdating sa connection na ito. Pero, hanggang sa dumating lang talaga na kasi hindi lang naman kasi ko yung kausap niya. Sa nakikita ko dito, no, nando yung point na nagkaroon talaga siya ng emotional feelings sa ibang tao. Kaya isa rin yun sa nakita ko na nagkaroon ng hiwalayan. Hindi ko lang alam if itong tao na to is meron siyang ibang connection or meron siyang pamilya, or maybe this is you, no, na there's a family ako nakikita dito. Ganun talaga. Pero ang nakita ko dito sa connection na to, may unfinished business daw kayo. Hindi ko alam why. May unfinished business. Pwedeng sa kanya may unfinished business siya pagdating sa'yo, or ikaw may unfinished business ka pagdating sa kanya. Pero may unfinished business na naganap or nagaganap or magaganap. Sabi, ang daming sinabi ni ate. Okay, kung kayo naman is in relationship na walang third party. Yes, nandun yung happiness, nandun yung love. Yun nga lang, ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam kung medyo may mayabang ang isa sa inyo o arrogante man siya, or hando yung point na talagang may pagkasinungaling, no? Pwede na handon sa point na iyon, yung isa sa inyo. Kasi ang nakikita ko rin kasi dito is nando yung pasensya, kasi you love and care when it comes in this connection. Sa nakikita ko dito, you try to work it out talaga, kahit na alam mo na there is something when it comes to this connection, wala lang, pinagpapasensya mo talaga siya. Yung isa naman dito is, parang hindi siya sa point na, parang gusto niyang i-try
yung mga new things sa buhay, hindi ko alam iba to way, yun ang nakikita ko sa kanya. Parang handun yung freedom niya, no? Yun ang nakikita ko ha, yung isa sa inyo. Kaya medyo siguro may pagkamayabang o matigas din ang ulo ng isa sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo naman is may third party, meron talaga kasi handun yung disloyal, handun yung pangliling lang, nang liling lang, o nililing lang ka talaga sa connection na ito. May third party talaga. Kasi handun na rin yung boundaries, no? O you love this person talaga. Pero nasa sa'yo na yun sa may mga third party kung gusto mo talaga. Pwedeng nandun din sa point na talagang inaalam mo pa talaga na kung itong tao na to is ganyan, ganon, ganon, di ba? Kung totoo talaga siyang may disloyal kasi dito eh. Yan. Sa iba sa inyo is either kasama sa trabaho or kafamilya na hindi totoo. May mga pagpapaliban sana hindi kayo magkaroon ng pagpapaliban. Sa nakita ko dito. Parang iba kasi sa inyo, parang nagdadalawang isip kayo, no? Start a new beginning in life. Mag-focus ka lang sa iyong achievement and fulfillment. Money. Aquarius sa money niya. Pagdating sa iyong money. Uy. Okay, pagdating sa money mo naman, yes, there's an achievement ako na nakikita pagdating sa money. Yung iba naman sa inyo is may hinihintay pa talaga kayo. Siguro kung may mga nangutang, di ba? May mga unfinished business, siguro hanggang talaga yung paghihintay sa nakikita ko dito. Yes, there's an achievement situation kahit na nakakaramdam ka or makakaramdam ka ng mga struggle, burden, or stress. Ako na nakikita pagdating sa pera, no? Yun. And then, sa iba naman sa inyo, you value your money. Sa nakita ko, you value your money. Yun nga lang siguro, pwede din sa trabaho man yan or sa pera, medyo may burden ako na nakikita sa'yo. Parang may bigat. Yun. Handun din yung point na ang nakikita ko sa iba sa inyo is maaring may susuportahan ka na tao pagdating sa pera or tutulong. Pera man yan or any situation, may pagtulong. Or siya ito sa iyo or hihingi ka ng tulong. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is merong tao dito na magsisinungaling o may pagsisinungaling. Ganyan. Pagdating sa pera. Handun din yung stagnant or handun yung mga delay, cancel situation or yung mga out of control situation talaga. Nakakaroon ng losing momentum sa iba sa inyo. I mean, handito yung point na another message na halimbawa, gusto mong gawin to, gusto mong mag-move nito, gusto mong sabihin ito, gusto mong actionan ito, parang nalulose of momentum ka, parang hindi mo magawa. Hindi ko alam kung nalilito ka ba, or nandun ka sa point na kailangan na ba, dapat ba, ganun. Parang naghihintay ka pa ng enlightenment sa iba, o may paghihintay. Ako nakikita sa'yo. Tingnan natin ang advice. Sakit ng lalamunan ko. Kasi nga pa ako dumadalda. Sabi kanina. Naiwan ko yung water ko sa baba. Sorry. Okay, when it comes sa advice. Okay. Pagdating sa advice, ang nakikita ko sa'yo dito is this is a time na kailangan mo ng magkaroon ng new start in life, no? Handun din yung point na kailangan mo talaga ng transformation. You need to find peace. You need to find peace and kailangan mo talaga na magkaroon ng mga solution making into your life, freedom yourself. Kumbaga, start a new beginning in life, no? Kung may mga bagay na need to let it go. Kung may mga situation na you need to be independent, why not, di ba? Kasi mas okay nga yun, di ba? Yun na nakikita ko sa'yo. Kung kailangan may mga bagay na pag-isipan mo talaga kung ano yung gusto mo, gawin mo. Yun. And then, syempre,
is kung medyo nagkakaroon ka ng mga overthinking, iwas ka na lang din. Kung hindi ka gaano nakakatulog or may mga wino-worried ka lang, medyo balancing na lang din. Kung night shift ka, syempre bumawi ka ng situation. And huwag kang matakot, no? Don't be stagnant, huwag kang matakot. Ang sinasabi rin dito sa situation mo. Yan, huwag kang matakot for a change. Huwag nang bahala, wag nang bahala na situation sa nakita ko sa'yo. Another message na nakikita ko sa'yo dito, tulad ng sabi ko, is you will back from the basic or from the tough or from the beginning sa ibang aspeto ng buhay mo. There's an end of the cycle happen to your life. Magkakaroon ng mga, parang may mga aayusin ka ata o may mga pagsasaayos na magaganap or may mga renewal or sa iba dito is paglipat talaga. Hindi ko alam, di ba, parang nakita ko rin yun kanina, mga paglipat when it comes to career, bahay, may ililipat o paglipat na sitwasyon, lugar, pwedeng nandun sa point na yun, or someone is connected sa'yo. No, handun din kasi mga complicated situation kasi may mga tao talaga na, alam mo may mga tao dito na akala mo kaibigan mo, hindi pala. No, you need to be very careful talaga dito sa situation kasi may mga tao na magiging masaya as long as nakikita nila na nahihirapan ka. I-revenge mo yun. Ipakita mo sa kanila na ngayon tumatawa kayo, ngayon masaya kayo kasi ganito ako, pero maging silent ka lang. Tapos i-revenge mo in a good way, no? Na with silent mode, tapos makikita nila, oh my God. Doon sila mapapahanga sa iyo. Kaya move silently. Revenge yourself to grow more sa nakikita ko. Kasi may mga tao nagiging masaya or magiging masaya as long as nag-struggle ka sa buhay. May mga pag-uusapan related to territorial o may mga aayusin kayo related to a territorial. Yun ang nakikita ko dito. Yun, may mga gathering situation or something need to fix, no? Yun. Arigato naman sa God bless.